Hello, Coffee Fam! It's Coffee Basic Learning. Labas ang mga matatapang dyan dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kapeng barako. Alam nyo ba na ang kapeng barako ay hindi lang basta matapang ang lasa, kundi may matapang din na kasaysayan? Pero bakit nga ba kapeng barako at tawag sa kape na to? Sa mga hindi nakakaalam, gusto nyo na din malaman? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, sharing muna tayo ng Bible verse. And let me share with you a Bible verse from Santiago chapter 1 verse 12. Nasusulat, "Mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang mapagtagumpayan ito, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya." Have you ever felt like na ang bigat na ng lahat? Yung parang kahit anong pilit mong tumayo, may humihila pababa sa'yo. Kaya nga sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 12, "Mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok." Mapalad? Paano naging mapalad ang taong nahihirapan na nga? Diba? Mapapatanong ka din. Minsan nakala natin na ang blessing ay nasa ginhawa. Pero ang totoo niyan, ang blessing ay nakatago sa gitna ng sakit. Yung mga gabing umiiyak ka mag-isa, yung mga panahong gusto mo nang sumuko, yung mga tanong mo na, "Lord, bakit ako?" Yung mga pangyayari na yun sa'yo, hindi yun sayang. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Bakit? Dahil bawat pagsubok ay hinuhubog ka. Pinapalakas ka, inihahanda ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. At sabi pa nga sa verse, kung babasahin natin, pagkatapos niyang mapagtagumpayan ito, tatanggap siya ng putong ng buhay. Ibig sabihin, may kapalit ang lahat ng pagtitiis mo. May reward ang pananampalataya mo. May magandang plano ang Diyos na kahit na hindi mo pa naiintindihan ngayon. Kaya kung pagod ka na at gustong-gusto mo nang sumuko, wag muna. Kumapit ka pa. Dahil baka malapit na ang breakthrough mo na ang Panginoon mismo ang magbibigay sa'yo. Kaya lagi mong isipin na hindi ka nag-iisa at hindi matatapos ang kwento mo sa sakit. Kasi may darating na tagumpay. Basta manatili ka lang may tiwala at may pananalig sa Diyos. Okay? Amen. Okay, back to our topic kung ano nga ba ang kapeng barako. Ang kapeng barako ay kilala bilang isang uri ng kape na nagmula sa Pilipinas, lalo na sa Batangas at Cavite. Pero ito ang nakakagulat. Hindi talaga barako ang pangalan ng species na to. Ang tunay niyang species ay Coffea liberica, isang mas rare na uri ng kape kumpara sa Arabica at Robusta. Mas malaki ang beans nito, mas may matapang na aroma at kadalasang may smoky o woody na lasa. Ngayon, bakit nga ba tinawag na barako ang kape na ito? Ayon sa aking pangangalap, ang salitang barako ay galing sa Tagalog na ang ibig sabihin ay matapang o macho. Dahil sa tapang ng lasa nito at sa kultura ng mga Batanggenyo na kilala sa pagiging matapang, doon nakuha ang pangalan ng kapeng barako. Additional brief history. Noong 1800s, dinala ang Liberica coffee sa Pilipinas matapos tamaan ng coffee rust disease ang ibang bansa. Dahil dito naging isa ang Pilipinas sa top coffee producers noon, lalo na ng Liberica o ng kapeng barako. Pero kinalaunan ay bumaba ang produksyon nito dahil sa sakit sa halaman at sa paglipat-lipat sa ibang crops. Pero syempre, may pag-comeback noon. Ngayon, unti-unti itong binubuhay muli bilang bahagi ng ating coffee heritage. Amazing, di ba? So, ngayon, alam mo na ang kapeng barako ay hindi lang basta kape. Ito ay kultura, kasaysayan, at tapang na nakabrew sa bawat tasa. Kaya sa susunod na higop mo, alalahanin mo, hindi ka lang umiinom ng kape. Umiinom ka rin ng kwento. O, Coffee Fam, alam niyo na, i-share din natin to sa ibang Coffee Fam natin para magkaroon din sila ng idea about sa kapeng barako. Kasi nga, di ba? Sharing is caring. So, yun lang naman. Sana may natutunan and follow for more coffee learnings. And this is your online barista. God bless us all.